mga nag-stand out sa akin sa press presentation ng Miss Universe Philippines 2025. Hello Carwelas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At syempre, ngayon natin pag-uusapan ng stand out. Para lang to sa akin guys ha, ang pinaka-stand out sa lahat ng eksena kahapon doon sa press presentation ng Miss Universe Philippines 2025. Sa lahat ng mga videos na napanood ko sa The Crown, sa kung saan-saan, Miss Sociology, kay Pau, kay RJ Ignacio sa kanyang TikTok, panoorin nyo, mas malapit doon. Pinakabonggang video na napanood ko yung kay RJ sa TikTok niya. Grabe, ang lalaki. Tapos nakikita ko yung mga face, yung mga makeup, and eksena nila. So, kayo napanoorin na ninyo yung kay RJ na yun. Yun yung pinaka best video kahapon na napanood ko. Kaya nakapag-assess ako kung sino yung mga top standout sa akin ng bonggang-bongga. Sa The Crown, nakita ko ang kanilang height, towering height, presence. Tapos kay RJ, nakita ko ang kanilang face value. Oh, di ba? Naghanap talaga ako ng video para malaman ko talaga ang pinaka-standout. Ngayon nakahanap ako ng top 10 standout. So yung basis ko dito yung kanilang presence sa stage, ang kanilang OOTD at saka ang kanilang face value na pang Miss Universe. So ayun, walang kinalaman dito yung ibang aspeto ha. OOTD, stage presence, and face value. Okay, face card. Meron ba ako? Ayan. So, top 10 yung nakuha ko dito. Talagang 10 lang talaga ng bonggang-bongga. Maraming nag-stand out pero 10 lang. Para konti lang. O diba? Para try natin kung umangat pa yung iba ng bonggang-bongga. Yes, sa aking number 10. Eloisa Ud ng Laguna sa kanyang jumpsuit na light blue, kineme. I don't know lang ha, pero hindi bagay sa kanya yung ganyang styling. I don't know. Di ko trip ang ganyang styling sa kanya, but stand out, face value, at talagang kumakabog din naman siya sa competition. Hindi ko bet ang kanyang, I think, yung hindi ko bet ang kanyang suit siguro. Hindi nakaka-empower yung medyo light blue or very, ano ba tawag dyan? Basta yung light na pagka-blue. Parang hindi siya nag-stand out sa ganyang kulay. Parang ano lang. Pero when it comes sa pasarela doon, tapos yung nakita ko siya na matangka doon is amazing. Wala tayong pag-uusapan. Eloisa Huod, my number 10 ng Laguna. My number 9 sa aking listahan, another towering height, Amanda Ruzo ng Pasay. O, diva? Ang ganda niya doon sa jumpsuit niya na white na ang simple pero dahil sinuot niya yun, nang habang naglalakad siya, oh, sino naman itong pakatangkad nito? Mapapaganon ka talaga kasi hindi mo naman marirecognize doon habang nanonood ka doon kay The Crown ng video kasi nga malayo. Pero nung napanood ko na yung kay RJ doon sa TikTok niya, ay, pretty! Ang bongga, ang ganda din ng kanya pa-OOTD. Kaya nilagay ko siya sa aking number 9. My number 8 sa aking listahan, hindi nyo inaasahan, pero isa siya sa mga kumabog talaga ng bonggang-bongga. Taylor De Luna ng Malay Aklan. O diba? Pati yung mga nasa audience na surprise kung gaano ito kaganda, si Miss Aklan ng bonggang-bongga at naka-red, para siyang casual na parang long sleeve na parang ano ba tawag, business attire kineme. Parang ng bonggang-bongga pero grabe yung styling at saka yung beauty at saka yung face card. Amazing. Kaya nilagay ko siya sa aking number 8. My number 7 sa aking listahan, hindi din nyo inaasahan, another newbie from Tarlac, Sasa Lacuna. Grabe, I love her white kineme. Kumbaga, ang daming nag-white jumpsuit kahapon. Isa siya sa pinakabongga. Pangalawa siya sa pinakabonggang naka white jumpsuit
kahapon ng bonggang-bongga. Kaya nilagay ko siya sa aking number 7. Hindi ko talaga matatawaran ang kanyang ganda, ang kanyang height at ang presensya. O di ba? Yung tarlac, mang panggulat kayo ha. To be fair sa kandidata ninyo ha, kabog na kabog. May number 6 sa aking listahan. Oh my God. Baguio City, Gwendolyn Soriano. Gusto ko yung, hindi ko alam kung anong kulay ng damit niya, sparkling blue. Sparkling light blue. Hindi ko alam, parang lalo siyang gumanda, parang lalong nakaka-Miss Universe yung mukha. Ang ganda talaga ng mukha niya. Tapos nung naglalakad siya sa stage ng Miss Universe Philippines first presentation, is talagang mapapansin mo talaga. Ang ganda naman ng batang to, walang budol, mga ganon. Face card, OOTD, check, at saka yung kanyang aura is check, talagang pak na pak. Baguio City, Gwendolyn Soriano. Nilagay ko lang siya sa akin number 6 kasi ang dami kasing kumabog din naman talaga last night. So, may number 5. Ito, pasok na tayo sa top 5. Number 5 sa aking listahan, Tyra Goldman ng Bohol. Iba siya. Actually, siya ang pinakasimple na blue ba? Tama. Di ko alam kung anong kulay. Basta medyo blue. Blue na to na jumpsuit or business attire man. Siya ang nag-shine sa akin sa part na yun na ang simple yan lang niya pero my God, the face is serving, the height is serving, the appeal is serving. Amazing. Beautiful talaga. May number 5 sa aking listahan, Tyra Goldman ng Bohol. Eto na guys, ang aking top 4. May number 4 sa aking listahan, Quezon Province, Atisa Manalo. O diba, siya ang nag-shine sa akin sa mga black jumpsuit. Simple pero ginalingan. Ginandahan dahil si Atisa Manalo siya. I like the styling, I like the, ano ba tawag doon, yung relax mood ni Atisa. I love that. Sana ganyan hanggang sa dulo ng competition. Ayoko na kasi ng gigil na gigil ka na manalo, 'di ba? Gusto ko kalma ka lang. 'Di ba? May number 4 sa akin listahan, Maria Atisa Manalo ng Quezon Province. May number 3 sa akin listahan. Nag-iisa lang siyang nakakulay na ganito, but stand out for me. Muntinlupa, Teresita Sen, Winwin Marquez. Oh my God, ang ganda ng green jumpsuit niya. Winner! Kumabog ng bonggang-bongga. Talagang, nandito siya para hindi maglaro. Nandito siya para lumaban sa competition. I like that appearance ni Winwin Marquez doon sa press presentation. But, mas may lumamang sa akin ng mga ibang girls, kaya nilagay ko lang siya sa aking number 3. Next, number 2 sa aking listahan, Siniloan, Laguna, Iliana Marie Aduana. Siya ang pinaka-the best na white jumpsuit or business attire or whatsoever suit yun. Basta siya ang pinaka-the best for me. Si Iliana Aduana, when it's sa white lang ha, grabe, amazing. I love that. Siniloan Laguna, very powerful and very relaxed when it comes na magsalita siya na Iliana Marie Aduana, Siniloan Laguna. Ganun lang. Kalma. Di ba? Pero alam mong kalma yung the way na pagsalita niya, pero laban na laban yung poses. At saka laban na laban. At saka pak na pak ang mga arangkada at lakaran. Di ba? Ibang klase yung Iliana when it comes to performance, no? Kakaloka. I love it. From the Miss Earth Philippines to Miss Universe Philippines. Amazing. But ito talaga guys, nag-top sa akin. My number 1, OOTD. My number 1, face card. And my number 1, the best, ang aura. Kahapon ay wala nang iba. Taguig, Katrina Ligado. Amazing. Siya talagang nagbigay sa akin ng goosebumps. Lala. Walang kailangang pag-usapan. The style and everything is perfect sa kanya. Promise. I don't know, pero nakitaan ko talaga siya ng, wow, hindi siya naglalaro dito ha. At ang sabi niya, ang kanyang kahinaan ay i-turn down niya as ang kanyang kalakasan. Abangan natin yun ha, ng bonggang-bongga. There you go guys, yan po ang aking top 10 sa pinaka-the best OOTD, aura, and beauty kahapon sa press conference ng Miss Universe Philippines. Kayo, sino ang inyong top 10? Comment down below. Pag-usapan natin ang inyong views and opinion and violate your action regarding daw sa press presentation ng Miss Universe 2025. Maraming salamat. This has been Giselle Ortega. Paalam!